Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Maria Rebecca G. Armamento at ngayong araw ay nais ko pong ibahagi ang isang makabuluhang karanasan ko na hindi malilimutan. Ito po ay ang aming outreach program na isinagawa para sa 10 batang may espesyal na kondisyon. Ginanap po ang programang ito noong April 9, 2025, Wednesday sa Missionaries of Charity Home of Joy, Tayuman, Tondo, Manila. Ang mga naging benepisyaro po ay ang mga batang may iba't ibang developmental conditions gaya ng autism at iba pang disabilities. Layunin po ng outreach program na ito na ipidama sa kanila ang pagmamahal at pagtalinga at pagtanggap anuman ang kanilang estado sa buhay. So, sa outreach program po na ito, nagsagawa po kami ng masasayang aktibidad tulad ng storytelling, pagsasayaw na may temang pagkakaibigan. Layunin po namin dito na ipadama sa mga bata na sila ay tinatanggap, pinakikinggan at mahalaga. Isa po sa pinakatumatak na pangyayari para sa akin ay yung isang batang napangiti at natuwa po dahil binate at kinantahan po namin siya ng happy birthday. Kasi po, kaarawan niya po pala nung araw na iyon. At sa simpleng kantang yun, nakita ko kung paano siya sumaya at kung paano niya na-appreciate ang aming presensya. So, doon ko rin napagtanto po sa sandaling iyon na kahit kaunting oras, para sa amin kaunting oras yung naigugol namin, pero malaki po pala yung kapalit noon para maramdaman nila na may nagmamahal po sa kanila at may kasama po sila. So, pagdating naman po sa personal reflections, yung karanasan ko po sa pakikisalamuha sa mga bata sa Charity of Joy ay para sa akin nakakaantig ng puso, sapagkat nakaramdam ako ng saya at paghanga sa kanila pong katapangan sa kabila po ng mga pagsubok na hinaharap ng mga bata araw-araw at sa pagsubok din po na hinaharap ni na sister na nag-aalaga sa mga bata roon. Tingin ko po dahil sa charity program na yon, sa outreach program na yon, naranasan ko yung mas lumawak po yung pagkaunawa ko tungkol sa pagkakaroon ng pagkakaiba-iba o diversity ng bawat isa sa atin, at mas lalo kong naintindihan na hindi po pala tayo dapat maging balakid o maging hadlang sa pagtanggap sa mga taong mayroong limitasyon pagdating sa pisikal. Bagkus po, dapat unawain po natin sila at dapat matutuhan o dapat po natin silang pahalagahan. At dahil po sa outreach program na yon, mas lumalim po yung pasensya ko at yung malasakit ko, at syempre isa po ay importante yung pagkakaroon ng aktibong pakikinig, lalo na po sa kwento ng mga taong madalas na hindi nakikita ng lipunan tulad ng mga batang nandoon sa charity. Nakita ko rin po, dahil po sa charity na yun, nakita ko rin yung kakayahan ko bilang kabataan, estudyante at magiging guro na baguhin ang pananaw ng lipunan gamit ang sarili ko. Kasi minsan pala na yung simpleng pagmamalasakit po pala ay may malalim at malawak na epekto, hindi lang sa kanila kundi sa atin din, kung paano rin natin mapapaigi at mapapabuti yung hangarin natin tungo sa ibang tao. So, bilang isang grupo naman po na pumunta dun sa charity, lumawak po yung aming pag-unawa sa tunay na kahulugan ng inklusyon at acceptance. Sa karanasan po ng BVE 2, 11 at 12, natuto po kaming umangkop sa pangangailangan ng iba. At dahil dito, naging mas matibay at makahulugan po yung pagsasama namin nung araw na yon. At dahil po yun siguro sa layunin po namin makapaglingkod ng may malasakit at puso po sa mga bata doon at matatanda. So, sa kurso naman po namin, ang naiwan po sa akin ay isang malalim na pananaw na lahat po pala ng tao, bata man o matanda, may kakayahang magmahal at dapat din silang mahalin anuman ang kanilang kalagayan, kahit man po sa paningin natin may limitasyon sila. Kasi na-realize ko po na minsan tayo po pala nagiging bias tayo o nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan sa pagtulong sa kanila, lalo na kung may kondisyon sila. Siguro hindi po dahil intensyon natin, kundi dahil kulang lang tayo sa kaalaman. At salamat po sa outreach program kasi nabuksan niya po yung mata namin at kaisipan para po lumawak yung maging perspective namin. At doon ko rin po natutunan na sa likod pala ng katahimikan ng mga taong ito, may damdamin po pala silang nagnanais na sana po naiintindihan sila, sana po
naiintindihan natin yung kilos nila at naunawaan na may puso rin sila para magmahal. So, isa po sa pinakamalaking hamon siguro sa akin ay yung unawain kung paano po makipag-ugnayan sa mga batang hindi agad nagsasalita o umiiwas ng interaksyon. Hindi lang po doon sa charity, kundi sa labas rin po ng eskwelahan, no, observe ko rin po siya. Ngunit doon po sa charity, doon po sa outreach, na intindihan ko po na pag may tiyaga ka, pag may pasensya ka at pag mamalasakit, maintindihan mo po sila dahil hindi ka lang basta sa salita nila makikinig, kundi sa kilos, galaw rin po. At syempre sa mga ngiti. So, siguro po dadalhin ko sa kurso na ito yung malalim na pag-unawa at pagiging bukas sa pananaw na maging inclusive at mapagmalasakit sa iba nating kapwa, lalo na po kapag may kondisyon. So, dahil po doon, gusto ko maging boses at sa mga taong madalas na hindi naririnig, lalo na sa mga may kondisyon. At gusto ko pong sikaping maging bahagi ng lipunang mayroong inclusivity. So, dahil po sa outreach din, napagtanto ko na yung mga batang may kondisyon po ay hindi nila kailangan ng awa. Ang kailangan po nila ay maunawaan at tanggapin. At dahil sa subject na Contemporary Family and Life, natutunan ko at gusto ko rin pong matutunan nyo rin na hindi hadlang ang kondisyon upang magmahal at mahalin, dahil sa mata ng tunay na malasakit po, lahat tayo ay pantay-pantay. Maraming salamat po.